I'm feeling generous in today's video guys. Oh yes, sharing is caring. Kahit bukas malalang tipidity mode ang mangyayari, okay lang, naka-ready naman ang tuyo at itlog na pula sa ref. Napagpasyahan ko na yayain ng mga pinsan kong kumain sa labas. Kahit nung una, sinabi ko na sa turo-turo lang kami kakain. Pero tingnan nyo naman ang pinsan ko, akala niya siya si Darla at sa mamahaling resto kami kakain. Tara, samahan nyo ako guys. Let's go! Dahil wala namang promo sa Pizza Hut at sawa na daw sila sa Jollibee kahit bida ang saya. At dahil hindi naman talaga kasama ang diet sa bokabularyo ng mga pinsan ko, gusto daw nilang lumaban ng only rice at matikman ng chicken dito sa Mang Inasal. Sabi ko, okay lang, basta wag na magka-crop top si Shinji sa susunod at dapat maubos namin ang isang kaldero ng kanin para masulit namin yung bayad. Naku, kung ako lang at ako lang talaga, hindi na ako kakain dito sa Mang Inasal. Bukod sa haba ng pila, mistulang palengke talaga yung lugar nila. Muntikan na nga ako magbenta at sumigaw ng pasok mga sungke, presyong divisoria, 10-10, 20-30 at iba pa. Iba daw talaga ang sarap ng chicken nila dito sa Mang Inasal, lalo na may kasama pang chicken oil na ginawa mo ng sabaw sa kanin dahil napakatagal nilang magbigay ng sabaw kahit papaitan lang naman yun. Pero mas mukhang masarap ata yung kinamay mo na lahat at wala ka ng pakialam kahit mawala yung kasosyalan mo kasi alam mo naman talagang squammy ka at only rice naman talaga yung habol mo dito. Yung pinsan ko, sobrang irritable na siya. Hindi niya alam kung saan siya magagalit dahil napakatagal lutuin ang in-order namin o dahil hindi pa nagchat-chat sa kanya yung crush niya kahit ilang wave na sa messenger yung ginawa niya. After 10 years, nakuha na din namin yung order. Pero syempre, yung mainit na sabaw, wala pa din. PG leveling na agad kami dahil nakita namin na isang tao lang nag-iikot para mag-alok ng only rice. Nung dumating si Kuya Waiter para alokin kami, sabi ko, pwede naman niyang iwanan na lang yung rice cooker sa table namin. Ang dami ko nang pinagdaraanan sa buhay pero mas lalong pinabigat ni Mang Inasal ang lahat. Ewan ko ba, kahit siguro gaano kasarap ang pagkain ng isang resto, nangingibabaw pa din talaga ang bilis at kalidad ng serbisyo nila. Pero kung mahaba naman ang pasensya nyo at kaya nyong indahin ang magulong sistema dito, go lang. Mag food trip ulit tayo guys sa susunod. Salamat!